Malibay. Sige po, welcome po ulit sa magandang gabi. Welcome po ulit sa ating panibagong set ng Holy Spirit. Di ba? Nakaraan, anong topic natin? Fruit of the Holy Spirit. So ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay ang gift of the Holy Spirit. Magkaiba po ang gift of the Holy Spirit at fruit of the Holy Spirit. Ang ating pong text ay 1 Corinthians 12, 7 to 11. Babasahin ko po. But the aking mata pa. Antipara. Antipara. Sige po. But the manifestation of the Spirit is given to each one of the prophet. Of all. For one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the Spirit, through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracle, to another prophecy, to another discerning of the Spirit, to another different kind of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individual as He wills. Amen. So, ayun po. So, isang bagay po ang dito. Ang gift of the Holy Spirit po ay gift. Gift nga, di ba? So, sabi, supernatural to yung gift of the Holy Spirit. Kaya, magkaiba sila ng fruit of the Holy Spirit. Kasi po, ang gift of the Holy Spirit is supernatural. Yung ganyan. Na kakaiba di ba? Wisdom, di ba? Kakaiba yan Lalo na yung so, nahati po yung sa tatlong category, di ba? So, yan. So, sa mga susunod na araw, ayun po yung pag-uusapan natin. Pero sabi nga naman, every believer can receive the gift of the Holy Spirit for the edifying of the church. And kailangan lang natin na mag-desire. Desire the gift, na makuha natin yung gift of the Holy Spirit. Why? It's kasi nga, lahat naman to, yung gift of the Holy Spirit, ibinigay ito para sa atin ng Lord, sa atin, na kanyang mga lingkod. Okay. Sino po nakapagbasa ng book? Or Siyempre, lahat. Tama? Siyempre, lahat. Suportado ko kayong lahat So, lahat po tayo nakapagbasa ng Sino po nakapagbasa ng story ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Rebecca? Nabasa niyo po ba? Yes, nabasa po. O sino po nakakaalam or familiar sa kanya sa istorya nila? Okay, sige po. So, kailangan ko po ng tatlong representative. So sino kaya? Ang ating ko po yung representative. Sige dito, dahil niya. Ayan, ikaw si Rebecca ngayon. Ikaw si Rebecca. So, gusto ko po makita natin paano po ba nag-works ang Holy Spirit. Sabi ko lang kasi. Sige. Tapos naman ikaw si Rebecca. Tapos kailangan ko si servant. Kailangan ko ng servant. Si Elijah ang servant. Tapat ng servant yan Sige, ganito Elijah. At kailangan natin ng makapangyarihang father, si BJ. Yan. Tatay. Dahil siya ikaw ang nag-iisang tatay. Ito si Abraham. Bless. Okay, bless. Sige po. So ito po yung nangyari sa history. Pero sino po nakakaalam o familiar din po sa story ni Abraham, Isaac at saka ni Rebecca? Isa lang? Okay, sige po. So mahaba kasi siya pag binasa po natin. Nandun po siya sa Genesis 24. Yung buong chapter po ng 24, pag binasa niyo po yun. Ayan, sige, yun. So ngayon bubuo din na lang natin. So that time po, si Abraham ay matanda na. And gusto niya, di ba, ipinangako ng Lord sa kanya na siya ang magiging ama ng maraming bansa. At naririyan si Isaac. Pero dumating yung time na matanda na si Abraham. So, sabi niya, sinisigurado niya na yung ni Isaac, yung future ni Isaac. Kaya sabi niya ngayon, tinawag niya ngayon yung servant niya. Sige po. Bago natin bago natin mag-act tayo. So, ang ginawa ay, merong si Abraham, tapos yung servant niya, pinapunta niya roon kasi di ba umalis na siya doon sa may pamilya niya. Kasi niya. Kumbaga yung
mga kamag-anak niya. Umalis siya doon kasi pinalipat siya ng Lord. Dahil doon ipinangako ng Panginoon yung pangako sa kanya. Pero the time, yun nga, matanda na siya. Naghanap siya ngayon ng papangasawa ni Isaac. At tinawag niya yung servant niya, sabi niya gano'n, mangako ka sa akin, doon ka kukuha ng mapapangasawa ng anak ko doon sa mga lahat, sa angkan namin, doon kay sa kamag-anak ko kayo, ang pangalan ng kapatid niya. Kalimutan ko yung pangalan ng kapatid niya. Kuda? Hindi. Laban. Hindi. Yung Laban din yung si anak, pamangkin niya yun. Si Sol? Pamangkin niya si Laban eh. So si Laban, kapatid ni Rebecca. Okay. Nahur. Yun. So yun, yung kapatid niya si Nahur. So yun ang yung sinabi sa kanya. And sabi sa kanya ng servant ay, sabi nung, ayun nga sinabi niya. Pero sabi ng servant, paano po kung di sa akin sumama si yung doon? Sabi, pwede po bang si Isaac ang dalhin ko doon? Pero sabi ni Abraham, huwag na huwag mong dadalhin si Isaac doon. Kasi dito ipinangako ng Panginoon yung lugar na to, kaya umalis ako dito. Pero gagabayan ka ng Panginoon, pagpunta mo roon. Pero pagpunta niya doon, merong balon, tapos na habang papunta na siya doon sa balon, ang panalangin, galing pwede pala yun, no? Mag-deal ka sa Lord. Nag-deal siya sa Lord kasi pwede yun na mag-deal ka sa Lord. Sabi niya, Panginoon, kasi yung unang lalapit dito, tapos magpapainom sa akin ng tubig, tapos sasabihin niya para painumin niya rin yung mga pamilya ko, ibig sabihin siya na yun. Di ba? So yun, nangingi siya ng sign, and dumating ito, si Rebecca, nangingi siya ng tubig, ganyan. Tapos pagkatapos siya painumin, sabi nung ni Rebecca, painumin ko na rin yung mga alaga mo, yung pamilya mo. And after nun, sabi ni ng servant, siya na ba yung Lord? Siya na nga to. Tapos na ibinigay yung singsing, tsaka yung mga porceras, tapos ganyan, sumuha siya ngayon. Pinalitan niya rin sa kapatid niya, tsaka sa tatay niya. Tapos pagkasong, pumunta si Laban doon sa may balon. Sabi, bakit nandito ka ba? Ganito, tumuli ka rito sa amin. Tapos tumuli siya doon sa bahay nila. Pagkatapos nun, pinaganda nila yung servant. Tapos nun, sabi ng servant, sige po, bago po sasabihin ko muna yung pakay ko. Sinabi niya yung pakay niya. And pagkatapos nun, ang sabi ng servant, gusto pong malaman kung sang-ayon po ba kayo doon or ano. Sabi naman ng mga kamag-anak, dahil lang yun ang gusto ng Diyos, ng Panginoon, wala kaming magagawa. So, sumunod sila. Tapos ang sabi ng servant, gusto ko nang bumalik sa dahil na ko naman na yung sabi nung mag-ama, pwede ba mag-stay muna ng mga 10 days o kaya mga ilang araw? Sabi ni Rebecca, sige, tanongin natin si Rebecca kung mag-stay pa siya. Sabi ni Rebecca, sige po, sasama na ako. Tapos sumama siya doon. And after nun, nung malapit na sila doon, nakita ni Rebecca, nakita siya doon, ako, matipunong si Isaac na yan. So sabi niya, lumapit siya doon kay servant, sabi niya, sino yung tao na yun? Tapos sabi ni servant, yun po yung aking Panginoon. At pagkasan, kinuha siya ni Isaac at dinala doon sa kanyang nanay. Pinakita kay mama niya, kay Sarah. Tapos sila naging marami. At inibig niya ng maigi. Minahal niyang maigi si Rebecca. Okay? So ngayon, i-act po natin yung situation. Dahil nag-ano na tayo. Gusto ko makita paano po yung diba? Nilito ko na kasi. So, lahat pala, kung pinikwento ko, ina-act niya. Yes. Sige, ulit. Sige po. Ikaw ang servant, ikaw si Rebecca, at saka si Abraham. Okay. Pasok. Pasok ang ating mga artista. Pasok mga supe. Okay, darating si Abraham. Si Abraham po, sige, mamaya ko na yung Si Abraham ngayon ay matanda na. Pasok si Abraham ay matanda na. At dahil matanda na siya, naghanap siya ngayon ng kailangan niya sigurado ang future talaga ni Isaac. Kaya tinawag niya ang kanyang alagad o ang kanyang tapat na servant. Alaga, lumapit ka sa akin. Ako'y matanda na, kailangan kong makita ang susunod ng aking lipid. Kaya hanap ko ng asawa si Isaac ngayon din. Isaac ngayon din. Humayo ka sa aking lugar, dating lugar, at hanapan mo na mapapangasawa si Isaac.
Meron pa. Ano kasi, parang symbolism yun sa kanila. Ilagay mo ang iyong kamay sa gitna ng aking mga hita. So, Ilagay mo ang yung mga kamay sa gitna ng Pakita aking natin. dito. Ano yun? Bilang Ano yun? pangako. Ayan, ganyan lang. Bilang pangako. Bilang Sa lapya. Parang ganyan. Tapos yun, medyo may sasabihin pa siya. Ano sasabihin mo? Servant. Ano yun? Paano kung hindi sumama sa akin? Paano kung hindi sumama? Sige, ako magsasalita. Ngunit nagsalita ang kanyang servant. Sabi ng kanyang servant, Panginoon, paano kung hindi sumama sa akin ang papapangasawa ni... Kung maaari ko po bang dalhin si Isaac sa lugar na yon? Hindi maaari sapagkat dito pinangako ng Diyos na mananatili at mamumuhay si Isaac. Kaya ihanap mo na siya ngayon din ng makapangasawa. Pag nagbay ang servant, papalayo, pupunta roon sa pamilya ni... Nandito siya sa baul ngayon. Sa baul? Sa balon. Yan. Lalapit si Rebecca. Darating si Rebecca. Hindi ka, ikaw na. At manghihingi ng tubig si Airborne. ang servant. 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 May water. At binigyan nga ng tubig ng babae ang servant. At pagkatapos noon, hindi, bago pala yun. Bago dumating si Rebecca, nanalangin ang servant. Ang sabi ng servant, Panginoon, pagtagumpayin niyo po ako sa lakad ko ngayon. Kung sino po ang unang babaeng lalapit sa akin at magbibigay sa akin ng tubig at paiinumin niya ang aking mga alagang kamelyo, siya na po yung ibibigay ninyo. Siya na po yun. At dumating ang babae na nagngangalang Rebecca. Ang hingi ng tubig, ang servant, at binigyan ng babae ang servant. Pagkatapos uminom ng servant, sinabi ng babae, paiinumin ko rin po ang inyong mga alagang mga hayop. At pinainom na ng babae ang mga hayop. At pagkatapos noon, tinanong ng servant, kaninong ama ka? Ay, kaninong anak ka? Kaninong anak ka? Sino ang iyong tatay? At sumagot ang servant, ako po ay galing po sa angkan ng ginahon. At ibinigay ng servant ang pinakita ang singsing at mga porselas sa lalaki. At nagmamagaling umuwi ang servant sa kanila. Pag uwi ng servant, si Rebecca ba yan? Nagkalabo-labo na yung kwento. Umuwi si Rebecca sa kanila. Okay. Sige po, tingnan natin po tuloy. Sorry. So siguro, ano po bang so, ano po siya, isang example po ng paano ba nagmamanifest ang Holy Spirit, o ang gift of the Holy Spirit sa atin. Dito po, pinapakita po ron kung paano po nangyari. Si Abraham, which is, ilagay natin siya as a father, and si servant, which is the Holy Spirit, sinend niya ito through kay Rebecca. And after nun, ano yung dala-dala ng servant? Hindi ko pala nabanggit, no? Maraming dala yung servant. May dala siyang mga handog, mga regalo, di ba? Maraming kamelyo. Marami siyang dala, handog. Maski doon naman, di ba, pag may mga ganyan, lagi silang maraming dalang handog. Pag makikipag-ano sila. Even natatandaan yung istorya ni pangalan ito magkapatid, si Ismael at saka si Isaac at saka si Ismael, di ba? Nung nagtagpo sila, di ba? Anong pinauna? Handog. Si Esau at si Jacob. Tama ba? Nagugulo na ako. Then bigla ko lang kasi naalala, di ba? Nauuna lagi yung mga handog bago sila magtagpo. So ganun din, kumbaga, pumunta roon and marami siyang dalang handog kay Rebecca. Ano pong gusto siya ipakita rito? Ang Holy Spirit po, ang Father, pinadala si Holy Spirit sa church, sa atin. And pagpunta na yung Holy Spirit, hindi pupunta ang Holy Spirit nang wala siyang dala. Ibig sabihin, once na nandiyan ang church, tinayo ang church,
Church ng Lord, kasama na ang Holy Spirit. And dala-dala ng Holy Spirit ang mga gift na to para sa atin. Amen? Kaya nga sabi ko nga kanina, ang ano na lang dito is, ready ka bang tanggapin yung gift na yon ng Holy Spirit sa atin? Siyam yun yung Holy Spirit, di ba? Gift of the Holy Spirit. And siyam yun. Medyo mabigat nga lang yung iba, lalo na yung miracle, healing, yan, medyo mabibigat na yan. Mga pangmalakasan na yan eh. Mga pangbenihin, yung mga ano, di ba, pag-iisipin mo, mga pangmalakasan na itong mga taong to. Di ba? Yung mga abot na sa langit, yung mga to. Di ba? Pero lahat po tayo ay may kakayahang ma-manifest sa atin yung gift of the Holy Spirit na yan. Dahil isa po, ipinangako po yan sa atin ng Lord. And kasama po yan ng Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? And sige po, ngayon po, meron po akong mga ipa-flash na, ayun pala, naka-flash na. Okay, meron po kayo flash na mga verses. Ngayon po, doon sa mga gift of the Holy Spirit, di ba, ayun po, pinag-usapan natin. Ilan po yun? 9. Word of wisdom, word of knowledge, discernment of the Spirit, faith, healing, miracles, prophecy, tongues, and interpretation of tongues. Diyan po sa mga verses na yan, ang gagawin po nyo ay, para medyo konti, ano po tayo, siguro yun na lang ulit. 1, 2, 3. Tatlong, ano na lang po ulit. Tatlong group. Group 1, group 2, at saka group 3. So, gagawin nyo po ay, dyan po sa mga verses na yan, di-discuss nyo po yan. Then, hahanapin nyo po ano po yung common sa mga verses na yan. Ano po yung common sa mga verses na yan. Iba-ibang verse yan, pero titingnan nyo po anong common sa mga verses na yan patungkol po dito sa ating pinag-uusapan na gift of the Holy Spirit. Okay? Sige po. Meron po kayong 5 minutes para po pag-usapan. Okay? Pwede po tayo uminom. Five groups sana eh, pero 3 groups na lang. Sige po. Discuss nyo po sa group nyo yung mga verses na yan, pwede nyo pong basahin. And then after po noon, i-discuss nyo po, ano po ba yung common sa mga verses na yan? Saan po ba sila nagko-common? Patungkol saan? Nagko-common. Kinakagalog yung English. Papaya. Hindi kinakaroon. Denominator. 2 verse. Sila mo Wala lang. Sige po, okay mo yan. Mag-ilog, mag-usap. Yan. Para papag-usapan ninyo, ano po ba yung common dyan sa mga verses na yan? Patungkol po doon sa gift of the Holy Spirit. Dapat ano, dami, no? True. Nakapasting kami. May paan tayo yung si student, eh, no? Banking, no? Next week. Nagkumpleto assignment, banking. 7, 8, 9, 10, tatlo na lang. Celebration, no? Yung last lesson natin, celebration, may ano, So, kapag ano tayo, no? may party. O kaya, Ano yun? 14, 16, 6A, yun yun. Ibig sabihin yung unang First part. first part. 6A, yung Sabi unang 6B. tuldok, yung may unang tuldok. May 6B, may 6. Kalahati. 6B, 6D. Kalahati nung verse. Nakakabag ako. Bigat na ito kasi.
Sige po, last 2 minutes. Overtime ka na yan. Naku nga. 20 minutes ko na yan. 10 minutes ko na lang. Last 5 minutes. Sakto na. Kaya ano, utang talaga na ito yan. Alam ko lang. Mindset ba? Mindset. Mindset. Okay, na-open niyo po ba lahat? Acts 2:4, 1 Corinthians 12:7, 1 Corinthians, puro 12 to eh. 7, 11, okay, 13, 16, and 26. Baka dito yan sa libro, 5 na dyan. Ito yung isa may ano eh. Sa may Teacher's Day. Hindi 5 and 6. Babasahin tuloy ni Kuya. First 13:5. About love yan, di ba? Ganun din, Jaden. Tapos Corinthians 14:5. Ito sa mga child. Ah, 5A nga. 5A nga. 5A nga yun. Pares lang. Pares lang. Patungkol naman din dun. Okay, sige po. Let's start start. Matindi yung mga usapan doon sa Dilubi. Gusto ko yung mga ganyan eh. May collaboration talaga eh. Ginagalingan naman na sa Sige, good yan. Good yan. Okay, mag-alala kasi sa mga susunod na lesson natin, guguluhin talaga natin yung isip nyo. So ano ba to? Pag sinabi ba to? Ano to? Ano to? Give, word of wisdom, word of knowledge, mga ganun-ganun. Kaya mag-alala, umiyak din ako dito sa lesson na to. Madaming question. Guguluhin natin yung mind nyo pag pinag-usapan na natin to. Introduction pa lang tayo. Okay, sige po. So, kailangan mo po ng representative bawat group. Matungkol po doon sa ano pong niya. Sige. Medyo madugduwan yung ano doon sa likod eh. Sige po, sinong representative din sa group 1? Sino gusto mag-explain? Si Ari? O, sige si Ari. Eh, din sa group 2. Okay, si Daniel. Sa dulo, sa likod, sino? Si Sheila sa likod. Si Sheila. Ano, si Apayan mo rin namin. Representative natin.
Si Harry, si Danya, tsaka si Sheila. Sige. Oh, 27 ba tayo na? Ay, syempre hindi siya... Ka-7 club? Bawas. Naglag na tayo. Okay, sige po. Okay na? Group 3, okay na? Okay na? Sige po. Sige, simulan natin. Simulan natin kay Harry. Harry. Ikaw ang representative ng group. Yeah. Volunteer yan. Okay mong goal. Kaya, tatakbo mo kami. Ay, sige pala, pero yoko doon, no. Sige po. Oo, tayo ba, no? Ano lang, ano ba yung common yun sa mga person? Dalawang lang. Ano yung common things? Hindi ko sinabing kung ano yung magkakapares Isang ano lang to, isang lahat mo yan. Oh. Ano lang to, yung ano, yung Holy Spirit, yung gift ng Lord na kaloob, yung Holy Spirit na sa akin. Yung simulan tinanggap natin. Ayun sa akin. Meron pa matadagdag guys eh. Selva pa. Sa pagbago pa. Ito lang ba sila? Si Ray. Nabasa na rin, baka. Si Ray marami nabasa. Si Ray, maraming... Ayan. Maraming insights. Yung fruit ng Holy Spirit na binigay sa atin once na mag-depende tayo sa Holy Spirit. Then sinabi din na yung fruit na yun is gagamitin natin para save our life. Okay, sige sa group ko Daniel. Ibig kang bago. Yung Maribik eh. Tagal eh. Mahihingi ka ng tulong kay Kata Father. Ayun po. Ay, sige po. Ayun po, sinasabi lang dyan, kung mabasahin natin lahat ng verses dyan, isa lang ibig sabihin niya, that God has given us the gifts of the Holy Spirit. And merong kumbaga merong instruction, direction si Lord na gagamitin niyo sa tama. Kumbaga, i-discern mo lagi yung Holy Spirit para magabayan ka niya. Para magabayan ka niya sa mabuting gawa. Ayun. Sige sa po sa group 3. So, lahat po ng verses is, nagpapakita lang po siya ng gifts of Holy Spirit po. So, each verses po is, may specific lang po siya na gifts. So, halimbawa po sa Acts 2:4, yung sa tongues po is, filled with the Holy Spirit and began to talk in another languages. More. Elaborate, please. Hindi ko marami silang na-discuss. Marami silang na-discuss. Ay, tag-isa sila, tag-isa. Ang dami nilang pinag-usapan. Isa. Mabigat yung usapan nila kanina. Mabigat yung naging usapan nila kanina. All of the verses po, simply shows po yung mga gifts po ng Holy Spirit sa atin. And yung katulad nga po na sinabi niya, each verse lang po talaga, may mga specific lang po talaga siyang pinapakita. Well, hindi naman po sa lahat ng verses may mga may napakita po talaga sa amin specific po na gifts. Pero, may mga verses lang po talaga, or some of the verses here po is nagpapakita po talaga siya ng gifts po ng Holy Spirit. Like for example po yun sa tongue, interpretation of tongues, which is po, nakakapagsabi po sila ng iba't ibang language and at the same time, pinapaliwanag din po nila yung kung ano man pong language yung sinasabi nila. Faith po, and wisdom, and as well as po yung That's all. So ang common po doon, ibig sabihin po, pinaka-common doon is meron pong gift of the Holy Spirit. Pinagtutunayan po ng Biblia na ang gift of the Holy Spirit. Amen? Amen. And lahat po yun ay belong sa atin. Sabi po gano'n,
When the Holy Spirit comes, yun nga po sinabi ko kanina, yung Holy Spirit, pumunta siya sa church, which is yung pinapakita, represent natin kanina, ang Holy Spirit ay pumunta ng mayroong mga dalang gift. And kasama po yun yung gift of the Holy Spirit na ibinigay sa atin. And paano natin siya makukuha? Sa pamamagitan po ng ano. At regardless po kung sino ka man, kahit ano pa yung iyong nakaraan, kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao, kayang-kaya mo, ibig sabihin, para sa iyo, yung gift of the Holy Spirit na to. Hindi tinitingnan ng Lord kung sino ka before. Masama ka bang tao? Marami kang pinatay, nalamok, o tao. Di ba? Hindi yan, hindi tinitingnan ng Lord yan. Once na ikaw ay naging believer, tagasunod ng Panginoon, ibig sabihin, entitled ka na makuha yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa pong bagay, the gift of the Holy Spirit is not belong to the Word. To this Word. Hindi siya belong sa Word na to. Bakit? Natatandaan niyo po yung, kasi masingit ko lang, bago ako matapos. Tatandaan niyo po yung story ni Solomon, King Solomon. Ano pong hiningi niya sa Lord? Wisdom. Hindi po siya nagmula dito sa belong sa Word. Ibig sabihin yung wisdom is ibinigay sa kanya ng Panginoon. Supernatural. Hindi belong to this world. Kumbaga, ibinigay mula sa langit at ibinigay sa kanya ng Panginoon. Di ba? Ang pinakamalupit na desisyon na ginawa niya, di ba pinakita doon is kung paano niya ibinigay ng tama yung bata doon sa magulang. Amen? So, sa mga susunod po na araw, madidiscuss po natin yung bagay na yun. So, as a conclusion po, isang bagay lang po dapat natin tandaan. Sabi ko nga, ang gift of the Holy Spirit ay inilaan po ng Panginoon sa atin, sa church, sa bawat isa sa atin. And sa mga darating na araw kung makikita natin, ano ba yung bakit nakahati siya ng tatlo? Para saan to? Para saan to? At bakit para saan to? At makikita na, basta sa mga darating na araw, mas maano po natin. So, ang challenge ko lang po sa inyo, basahin niyo po yung nilalaman po ng ano natin. Para maging ano po yung smooth po yung ating mga discussion. Okay? So, yun lang po guys. Introduction pa lang.